Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at puno ng pag-asa ngayong araw. Ngayon may gusto akong ibahagi sa inyo na sobrang importante at napakaganda. Pag-uusapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang pangako sa Biblia, ang panibagong simula kay Kristo na matatagpuan sa 2 Korinto 5:8. Napakarami sa atin ang nakararanas ng mga panahon na pakiramdam natin ay puno tayo ng pagkamali, pagsisisi o bigo. Marahil may mga nakaraan tayong gustong burahin, mga desisyong pinagsisisihan o mga ugaling gustong baguhin. Kung naramdaman mo na ito, hindi ka nag-iisa. Ang mundo natin ay puno ng mga taong naghahanap ng ikalawang pagkakataon ng malinis na simula. At alam nyo ba? Iyan mismo ang inaalok sa atin ni Jesus. Ayon sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Lumipas na ang mga luma, narito, ang lahat ay naging bago. Basahin natin ulit, dahil ang bawat salita rito ay may bigat at kapangyarihan. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Lumipas na ang mga luma, narito, ang lahat ay naging bago. Grabe, di ba? Hindi lang ito simpleng pagbabago, kundi isang ganap na panibagong nilalang. Hindi mo kailangan ayusin ang iyong sarili bago ka lumapit kay Kristo. Hindi mo kailangan magpakaperpekto. Ang kailangan mo lang ay manampalataya at ipaubaya ang buhay mo sa Kanya. At sa sandaling gawin mo yan, ang lumang ikaw ay naglaho na at isang bagong ikaw ang isisilang. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng bagong nilalang? Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng pangalan o ng physical appearance. Ito ay tungkol sa pagbabago mula sa loob palabas. Ito ay isang pagbabago sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong mga motibasyon at sa iyong direksyon sa buhay. Ang mga dating gawi na nagpabigat sa iyo, ang mga kasalanang nagpahirap sa iyo at ang mga bisyong nagpahirap sa iyo, iyon ay tinatanggal at pinapalitan ng Kanyang biyaya at kapangyarihan. Isipin mo, parang nagkaroon ka ng reset button sa buhay mo. Hindi na ikaw ang taong nagkamali kahapon. Hindi ka na hawak ng iyong mga nakaraang pagkakamali. Dahil kay Kristo, may bago kang pagkakakilanlan. Ikaw ay anak ng Diyos, minamahal, pinatawad at binigyan ng bagong layunin. Madalas ang pinakamahirap na laban ay ang pagtanggap sa sarili nating pagpapatawad. Nagpapatuloy tayong sinisisi ang sarili natin sa mga nangyari kahit pa pinatawad na tayo ng Diyos. Ngunit sa talatang ito, sinasabi sa atin na lumipas na ang mga luma. Wala na. Tapos na. Ang Diyos ay hindi nagtatanim ng galit. Kapag pinatawad niya tayo, tulad ng pagpatawad sa kanyang sarili, binubura niya ang record ng ating mga kasalanan at hindi na ito inaalala. Kaya bakit natin ipagpapatuloy na buhatin ang mga pasaning ibinabana niya para sa atin? Ang prosesong ito ng pagiging bagong nilalang ay hindi nangangahulugang magiging perpekto tayo agad. May mga panahon pa ring magkakamali tayo dahil tao lang tayo. Ngunit ang pagkakaiba ngayon ay hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay. Kasama natin si Kristo at binibigyan niya tayo ng lakas para bumangon, matuto mula sa ating mga pagkakamali at magpatuloy sa kanyang kalooban. Kaya kung pakiramdam mo ay stuck ka sa nakaraan, o kung naghahanap ka ng tunay na pagbabago, o kung gusto mo lang ng sariwang simula, ang mensahe ng 2 Korinto 5:17 ay para sa iyo. Buksan mo ang iyong puso kay Kristo. Tanggapin mo ang kanyang pagmamahal, pagpapatawad, at ang pangako ng isang bagong buhay. Ang panibagong simula kay Kristo ay hindi lang isang slogan. Ito ay isang realidad na naghihintay sa bawat isa sa atin. Ito ang pagkakataon para sa ikalawang pagkakataon. Hindi lang isang beses kundi araw-araw. Araw-araw ay binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong magsimulang muli. Linisin ang ating mga puso at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya ngayong araw magpasya tayong yakapin ang katotohanan ito. Hayaan nating ang ating mga nakaraang pagkakamali ay maging stepping stones tungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos sa halip na maging batong pamigil.
Hayaan nating maging inspirasyon ang sa Corinto 5:17 para sa isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at layunin. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Sana ay na-inspire kayo sa mensahe natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at gusto nyong makarinig pa ng mga ganitong mensahe, please don't forget to like this video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating uploads. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingat po kayo palagi.